Hello po sa ating mga kababayan dito sa South Korea. So ngayon po pag-usapan natin yung pinaka-latest, yung pinaka-hot topic na pinag-usapan ng kapwa OFW natin dito sa South Korea. Ang tungkol po sa Jimani Trans Remittance Card. So pag-usapan natin kung ano po ba yung mga benefits na makukuha natin doon. Okay? So watch this video until the end. Ayan, so hello guys. Ngayon po, actually meron na po akong card, Gmoney Trans. So ito po yung card ko. I choose the Premier. So para saan po ba yung card ng Gmoney Trans? Kasi maraming nagtanong, para saan po ba yan? Kasi yung mga kababayan natin dito sa Korea na may mga card na po, so I think hindi na po nila ito kailangan. But again, mas marami po itong benefits. So pwede nyo po ito magamit sa salary, of course. Pwede po yung bank account natin, yung Gmoney bank account natin sa Jungbook, pwede po nating ibigay yun sa amo natin para doon na lang po i-deposit yung sahod ninyo. Okay? So next po is pwede nyo po magamit sa transportation. So ayan, so pwede nyo magamit sa subway, sa bus, sa taxi, lahat po ng klaseng transportation, pwede nyo po magamit yung Gmoney Trans card po natin. Okay? And another benefits po nito is pwede nyo po itong magamit sa convenience store, di ba? So yung mga CU Just 25, yan. So pag bumili kayo doon, so pwede nyo pong magamit yung card natin. Okay? And another thing is yung mga pinaka-favorite po sa ating lahat, yung mag-shopping. Ayan, so pwede kayo mag-shopping sa Lotte, sa Home Plus, maybe. So, pwede nyo pong gamitin yung card na yon as long as may laman po siya. So, pwede nyo pong, yun po ang ibigay sa cashier po, sa cashier ng mall. Tapos, doon na po ibabawas yung gastos po ninyo. Yung mga binabayad po ninyo, doon na po siya ibabawas doon sa card po natin. So, 'di ba? Ang laki ng benefits, ang laki ng ano niya, ang laki ng importansya para sa atin. So, it's not only a card, hindi lang siya card, hindi lang basta card, but ito po ay may benefits po na pwede niyo pong magamit sa araw-araw nating pamumuhay dito sa Korea. Pwede niyo po magamit yung Gmoney Trans card po as long as may laman po siya, pero ang hindi lang po pwedeng magamit sa ngayon is yung withdrawal po. So, hindi pa po natin pwedeng magamit yun para ma-withdraw yung pera natin. Pero kung gusto nyo pong may withdrawal, meron po sa Gmoney Trans mobile application, nakalagay po doon yung ATM withdrawal. Yun po ang i-click ninyo para po pwede kayong mag-withdraw sa any convenience store po na may ATM machine na sa labas po ng convenience store, pwede po kayo mag-withdraw doon. Pag-usapan na natin talaga yung benefits po ng card. Okay, so may tatlo po dito na card. Ito po yung Dream. Ayan. So, yung Dream po is, actually lahat po ng card, may sinasabi, may maintenance fee po tayo. So, ibig sabihin, may maintenance po siya kasi nakasecured po yung card natin. So, nagbabayad po tayo ng monthly para po maging secured po yung card natin. Okay? So, just in case po anong mangyari sa card natin, at least naka-insured po siya. Okay? So, again, yung Dream card po is may monthly po siya na maintenance fee which is 4,990 Korean won. So, I think maliit lang po siya. And take note guys, may coverage po siya na insurance up to 10 million Korean won. So, imagine saan ka makakita ng ganung remittance company na nag-o-offer ng insurance which is wala kayong binayaran sa monthly insurance. Ang binayaran nyo lang is yung maintenance ng card po natin. Yun lang po ang binayaran ninyo at the same time may insurance na din po kayo. So, di ba? So, sulit na sulit po yung paggamit ng Gmoney Trans. Pangalawa po na card na ino-offer ng Gmoney Trans, ito po yung Dairy Card. Okay? So, yung Dairy Card, ito po ay ina-avail po sa mga
nag-register ng GMoney Trans gamit po yung Korean ID or yung alien card. In other words, yung nag-register po ng auto debit. So, pwede po sila mag-avail nito. Pero, take note, wala po itong insurance. Why? Kasi lahat po ng nag-register ng auto debit, ibig sabihin, may visa po yun. So, kung may visa po yun, ibig sabihin, mandatory po sa company, mandatory po sa atin dito sa Korea na kumuha ng insurance. Kaya, wala po itong ino-offer na insurance. But, ang maganda doon kasi wala pong binayaran na maintenance fee. Kaya, okay din po ito kung kunin ninyo, lalo na po yung mga kababayan natin na may visa, lalo na po yung kababayan natin na nag-register ng auto debit, then i-grab nyo din po ito. Kasi maganda din to, walang maintenance fee. Okay, so yung pangatlo po is yung Premier, di ba? So yung Premier kasi is maganda din po ito. Why? Kasi mataas po yung chance ninyo. Mas maraming benefits po, mas maraming privilege po ito compare po doon sa dalawang cards. Okay? So, yun nga lang, medyo mahal din po siya, which is ang monthly or ang maintenance fee po sa card natin is only 6,990 Korean won. So, I think hindi naman siguro masyadong malaki yun para sa atin. And good news din po kasi covered po siya ng insurance up to 20 million Korean won. So imagine, kahit wala kang visa or kahit nagstay ka sa Korea ng ilang taon na pero wala ka pang insurance din, i-grab mo na ito. Kasi maganda po ito, may pera padala ka na, may insurance ka pa. Okay, so ano po bang klaseng insurance yun? Okay, kasi maraming sa ating mga kababayan ang nagtanong, para saan po ba yung insurance na yan? Ano po ba yung mga coverage na yan? Okay, so para po sa mga katanungan ninyo tungkol po sa insurance, kung para saan po yun, at ano po yung mga cover ng insurance doon, most likely ito po ay injury, accident, at saka life po. So pag sinabi nating injury or accident, halimbawa nasa trabaho man tayo, at biglang na-aksidente tayo, cover po yun ng insurance. But, ang insurance company po, meron po yung range, meron po silang bracket. Kung halimbawa isang daliri ang naputol sa inyo, or halimbawa napilay kayo, halimbawa, ayan, so may bracket po yun kung ano po yung cover ng insurance po ninyo doon. But again, yung mga coverage po noon is from 10 million Korean won to 20 million Korean won. Depende po yan sa card na kinuha po ninyo. So para po sa katanungan tungkol po dito sa insurance, tungkol po sa coverage, kung ano po yung mga pwedeng ma-refund, ano po yung cover ng insurance na sinasabi po ng GMoney Trans, ilagay ko po yung number dito po sa baba. I-dial nyo lang po yan, tawagan nyo po sila, anytime magsagot po sila tungkol po sa inquiries ng insurance po na sinasabi po ng GMoney Trans. Actually guys, meron na din po ako. So, kaano ko lang, kare-request ko lang. So, ganito po yun, yung dumating po sa bahay po ninyo. So, free po yung delivery nito. So, again, wala po kayong babayaran nito. Ihanda nyo lang po yung passport ninyo or yung alien card ninyo kasi depende po kasi sa taga-deliver, medyo mahigpit po sila. Hingiin po yung alien card ninyo or yung passport ninyo as proof na kayo po talaga ang receiver or kayo po talaga ang nag-request. Kasi take note po natin na ito po ay card, ito po ay nakasalalay po dito yung mga sahod natin. At nandito po yung information din po natin. So, kaya mas maganda po na i-address nyo po ito sa company ninyo kung mag-request po kayo kasi mas mabilis po just in case po kung hindi matunto ng taga-deliver po yung ano ninyo, yung location or yung address ninyo. Ayan. So, kung wala pong, lalo na po yung mga nagtrabaho ng panggabi, ayan, or nagtrabaho kayo ng pang-araw, kung pwede kausapin nyo po yung amo nyo na ipadala or i-receive nyo po ito doon sa company po ninyo. Okay, so buksan ko po ito. Tingnan natin kung ano po yung laman ng envelope na to. Galing po ito sa GMoney Trans. Tingnan natin. Ayan. So, binuksan ko na siya. Ayan po siya. So, ganyan po siya. Ay, sorry. Ayan. So, pag binuksan ko siya, ganito po yung laman niya. So, wala na po itong laman. Okay. So, ganito lang siya. Ayan po.
So, may address, ayan, so information, ayan. So, may pangalan po dito na nakalagay, ayan, yung address, ayan. So, kung saan po ninyo ito pinadeliver, ayan po. And then, may ano din po, may brochure of course. So, may brochure din po na kasama kasi doon nyo po makikita yung mga product and services po. So, kung nakita nyo po yan, easy. Ayan. So, may product and services po yung GMoney Trans. Ito po yung mga product and services na pwede nyo pong ma-avail once nag-sign up po kayo sa GMoney Trans. Yung mga services po pala, ayan kung makita nyo po, ito po yung mga services ni GMoney Trans. Ayan po. So, kung nakita nyo po yun. Pero ilagay ko po dito sa kabila po. So, kung nakita nyo po yung services po ni GMoney Trans. Ayan po. So, yan ba? Ayan. Ito pala sa kabila. So, yung services po is, of course, all banks in the Philippines. So, pwede po magpadala kayo sa lahat ng bangko sa Pilipinas. From Korea lang po, papuntang Pilipinas. Yun lang po ang available pa muna. And then, kung halimbawa po is, nasa probinsya po yung family ninyo at wala pong bank account, pwede nyo po nilang kunin yun sa Cebuana, Mlolier, Palawan po. So, mas maganda po yun kasi 15 minutes, pinaka ano na po yun, maximum na time na po yung 15 minutes, maklaim na po ng family ng receiver ninyo sa Pilipinas. Okay? And then meron din po government service. So halimbawa, gusto nyo bayaran yung Pag-ibig, SS, PhilHealth po ninyo, MP2, housing loan sa Pag-ibig, pwede din po yan dyan po sa government service. I-click nyo lang po yung government service, mag-appear na po yung mga option doon kung ano po yung babayaran ninyo. Okay? And meron din pong utility payment. So, yung halimbawa, tubig, kuryente, internet, landline phone bills, sky cable sa Pilipinas, gusto nyo pong bayaran dito sa Korea, ayan, pwede nyo din po babayaran yan dito sa GMoney Trans. Okay? And meron din pong load. Yan po ang pinaka fast na transaction sa GMoney Trans kasi maraming mga kababayan natin, lalo na ngayon is more on online na po sa Philippines, di ba? So, lahat po ng family natin sa Pilipinas, I'm sure may mga mobile phone na po doon. So, kaya patok po talaga yung i-load po ng GMoney Trans. Marami pong nag-avail po noon. And, meron din pong GCash at saka PMaya. So, yan, GCash, yan ang pinakamarami, isa sa pinakamarami na nagpadala na gamit ng GMoney Trans yung may GCash account po. Ayan. So, pwede nyo pong tawagan ang customer service para kung gusto nyo pong pag-guide kung paano mag-sign up, kung gusto nyo po na magtanong kung ano pa po yung gusto nyong malaman tungkol sa GMoney Trans Remittance Services. Nasa baba po yung description ng Facebook nila. Nasa baba din po yung contact number ng mobile phone po nila. Tawagan nyo lang po yun. Willing, anytime pwede nyo po silang matawagan. Okay? But, usually ang working hours po is from 10 o'clock ng morning hanggang 10 o'clock lang po ng gabi. Sunday po yun hanggang Saturday. Wala pong pahinga. Walang pahinga. So, it's more on services po talaga. So, from customer service until the mobile phone, lahat po yun is nasa GMoney Trans Remittance na po yun. Okay, so balik po tayo dito sa card na na-receive ko. Ayan. So, again, ito po yung forma niya. So, marireceive nyo po ng ganito yun. Ako, excited ako nung na-receive ko ito. Okay, so ganito po siya. Ayan, di ba? So, ang gawin nyo po, i-ganyan nyo lang siya. And, may nakalagay po dito na security number sa likod po. Ayan. So, ilagay nyo lang po yung, nakalagay po dito yung kung kailan siya mag-expired. So, ibig sabihin, ang expiration po dito is 5 years po yun. Okay? So, may mga nagtanong, paano naman po yung insurance namin after 5 years? Insured pa ba kami? Okay, so yung tanong na yan is I think medyo matagal pa po yung 5 years. Hindi pa natin alam after 4 years kung yung insurance company kung mag-declare ng another policy, din saka pa po natin malaman yun. But as of now, ang isipin muna natin is yung security po natin na dapat insured po tayo. So, di ba? So, hindi po kailangan na ma-worry tayo kasi
may insured na tayo eh. So, 'di ba? So, usually kasi hindi ibig sabihin na sige, lakad ka lang ng lakad ay wala kang pakialam sa sarili mo. Hindi po ibig sabihin na ganun. But again, mas mabuti na po yung secured tayo kaysa naman saka pa on the time na nangangailangan pa tayo. Okay? So, ayun po. So, maganda po na, ayan, maganda po na gamitin po ito. So, may pangalan po dito. So, kung nakita nyo po dyan sa screen ko, may pangalan po yung card po ninyo. Po, i-activate ko po yung card po na kinuha ko, yung Premier po na kinuha ko. Ito po yon. So, ayan. So, ang gawin ko po, i-activate ko po para makita nyo po kung paano ang proseso sa pag-activate po ng card natin. Okay? So, punta lang po ako dito sa Premier. Okay? Click ko lang po yung activate. Ayan. So, may CVC code po na nakalagay dito sa card natin. Makikita nyo pong CVC code sa likod po ng card po natin. So, may nakalagay po dito na CVC, 3-digit number po yun. Yun po ang ilagay po ninyo. Okay? So, ilagay ko lang po. Complete. Yung first digit po, nakalagay nyo po yung first 2 digit po is, yun po yung nag-create kayo ng 4-digit password po dito sa card nung nagkuha po kayo. Okay? So, 4-digit, iba po yung PIN, iba din po itong number na to. Okay? So, again, ulitin ko, magkaiba po yung 4-digit number dito sa 4-digit password dito sa card na to at yung 6-digit PIN code po doon sa GMoney Trans mobile application natin pag nagpadala po tayo. So, ilagay ko po yung 2-digit number ko. Okay? And okay, next is done ko lang. Okay, your card has been successfully activated to use. Ayan, so i-confirm ko lang po 'yon. Ayan, so pwede ko na po itong magamit. Ayan, so again, ang details po nito makikita nyo po dito sa baba, view all, transportation. Ayan, sorry. Ayan, so yung card po natin, ayan, transportation, transaction, ayan. So makita nyo po lahat po dito yung information po natin dito sa card po natin. So, pwede ko na po siyang magamit anytime. Ayan, so GMoney Card Pay. Ayan. So, may makikita po kayo dito ng mga how to use. Ayan, 3 months. Okay. And, meron po tayong points dito. Yun din ang maganda kasi nagpadala na po kayo ng pera sa Pilipinas. Habang nagpadala pa po kayo ng pera papuntang Pilipinas, nag-i-earn din po kayo ng points. Okay, para saan po ba yung points? Halimbawa, may points na kayo. Pwede nyo pong i-purchase yan dito sa mga item po natin. So, actually, yung item po na to is kulang pa po yan. So, may marami pa pong ilagay na item po dito para mas ma-enjoy nyo pa po yung points ninyo. Okay? So, meron din po tayong invite a friend. So, pwede kayong mag-invite po ng friends po ninyo. Just in case may kaibigan po kayo na gusto mag-sign up, pwede nyo pong i-invite. I-click nyo lang po yung invite a friend and then mag-i-earn din po kayo. So, actually, pwede kayong mag-earn dito but pwede nyo po siyang ma-redeem in pagpadala po kayo sa Pilipinas or pwede nyo pong gagamitin yan dito sa points po na ito kung gusto nyo pong i-purchase yun. So, ayan, i-explore nyo lang po kasi mas marami pa po kayong pwedeng matutunan po dito sa mobile application ng GMoney Trans. Kaya, yun din ang maganda kasi ito na po yung pinaka first na remittance company na parang all-in-one package na po siya. So, lahat po nandito na po yun. So, wala na po kayong hanapin pa. Dito lang po yan sa GMoney Trans Remittance Padala. Ayan. So, sign up na po kayo. Para po mag-sign up, ilagay ko po yung link dito sa baba. Nandyan lang po yun.
sundan nyo lang po yung proseso, mabilis na lang po yun. Okay, so sana po may mga natutunan po kayo dito sa video na to. So again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel po. Mas marami pa po kayong matutunan po. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po stay healthy pa rin tayo. Ayan, stay safe pa rin tayo. Alam naman natin yung situation pa rin dito sa Korea. Okay, so ingat-ingat po.